Patuloy ang pagharap natin sa mga hamon ng bayan. At dito sa agenda, kami ay titindig para lamang sa katotohanan at kapakanan o interes ng ating bayan. Corruption was monopolized. It was monopolized by the Marcos crony capitalists. At higit sa lahat, tinatayuan namin ang katotohanan na mula sa utos ng Diyos. We are always against any violent ways of doing things in governance and in all other things. We always uphold the sacredness of life. Sinusuri po natin ang programa at katapatan sa bayan ng mga opisyal. You were elected by the people. You were the choice of the people in whatever position you have right now, and you're supposed to represent them and what is good for the country. At gayon din ang pamamaraan at tapat, matapang na paglilingkod ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan. Yan ang komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Wala pong lugar dito ang fake news o disinformation na tunay na banta sa katotohanan ng ating karanasan bilang mga Pilipino. We must all continue to stay strong, healthy, safe, and truly free. Samahan niyo po kami sa patuloy naming pagsulong sa katotohanan ng pag-ibig at pangangalaga sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ang tiwala ng bayan, isang haliging matagal nang bumubuo sa ating lipunan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay unti-unting nanganganib mapuwal. Sa bawat pangakong hindi natupad, sa bawat katiwaliang lumalaganap, unti-unting nawawala ang tiwala ng mamamayan. At kapag tiwala ang nawala, sabay nitong gumuho ang respeto, ang kredibilidad at ang pag-asa. Ito ang pagbagsak ng tiwala ng bayan, isang sugat na hindi madaling pagalingin. Ngunit sa gitna ng pagkawala, naroon din ang pagkakataong bumangon dahil ang tiwala ay muling naibabalik. Kapag piniling magsabi ng totoo, umako ng pananagutan at muling maglingkod ng tapat. Ang pagbabalik ng tiwala ay nagsisimula sa katapatan at tapang ng mga lider at mamamayang handang magtulungan para sa isang gobyernong tunay na mapagkakatiwalaan. The Agenda Forum, ang tinig ng katotohanan, ang boses ng pananagutan at ang tahanan ng mga ideyang magpapanumbalik ng tiwala ng bayan. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang naging mapanuri, nagtatanong at nagdududa, at naghahangad ng mas matapat na pamamahala. Hindi may kakila, bumaba na ang tiwala ng publiko sa ilang institusyon. Yet with every loss of trust comes an opportunity to rebuild that trust through integrity, courage, and sincere service to the nation. Welcome po dito sa ating programang The Agenda here at the Tribute Hotel. Ako po ang inyong host, Attorney Fred Bison. This program is brought to you by Impact Publishing in cooperation with EFG Consulting. For this morning, we will discuss how trust can be regained. And with us today are two leaders who are committed to reform and restore confidence in our country today. Nakakatuwa lang po mga kaibigan, ang ating panauhin ay parehas na Ariel. And for those who do not know, ang pangalan po Ariel ay ibig sabihin, Lion of God. Mga leon ang mga kasama ko po rito. So, let me introduce our guest for today. To my right, he is more known as a Medal of Valor awardee. Mr. Push-ups 400 ata, sir, di ba? 350 pa lang. He is a distinguished, bemedaled Marine officer. May I introduce you to retired Colonel Ariel Corobin of the Philippine Marines. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Attorney Fred
and to all your televiewers. And to my left. And to my left. Another Ariel, another lion of God. He is not a stranger to public service. And siguro ang hindi alam ng karamihan, he and I were together during our younger years, much younger years, at the Philippine Military Academy. He was part of the Bureau of Customs 10 years ago. Now he is back. From a short stint with the Office of Civil Defense, he was recently appointed as Commissioner of the Bureau of Customs last June 30. Let's all welcome Commissioner Ariel Nepomuceno. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Of course, it's an honor to be invited along with the Medal of Valor awardee. And sir, siyang West Pointer namin eh. Si Attorney Mison is in our class, he's the West Pointer. Ibig sabihin, gumraduate sa West Point. Ako, ordinaryong mamamayan lang. So, I'm humbled with their presence. No. Bok, unahin muna natin si Sir Ariel, ha? Kasi when it comes to public confidence in our systems, in our institutions, tinamaan na po, sir, yung DPWH. Tatamaan na po yata siguro yung Bureau of Customs, although matagal na yan. During the time of my father, way back in 1988, target na talaga ng mga cleansing or what do you call this? Anti-corruption programs ang Bureau of Customs. Sir, sa panahon ninyo, what does it take for government to restore the confidence of our public servants? Alam niyo, kaisa ko ng taong bayan. No? Kaisa ko even ng mga rank and file. Kasi nakakausap din natin. Lahat tayo na Pilipino, galit na galit dito sa ginawa nila. No? Ninakaw nila yung ating pera, ginawa yung mga projects na yan, na yung iba, ghost talaga, yung iba, substandard. So, ako, kaya ang kinagagalit ko dito, kasi 2 beses po tayong kinulong. No? Nasubukan na rin nating namatay. No? Lumaban tayo sa paniniwala natin, no? Sa akala natin na tama yung ating paniniwala, di ba? Lumaban tayo against corruption. Kaming dalawa ni Mayor Magalong, nakulong kami, no? Swerte lang nga siya, 6 na buwan lang siya. Ako, 4.5 years ako nag-suffer dito, no? Lumaban sa corruption. So sabi ko nga, nung lumabas ito, napapanahon naman ngayon na dapat ang ikulong nila yung mga nagnakaw, yung mga involved dito na mga garapal, no? Mga sabi nga ng presidente, mga nawala sila ng mga hiya, di ba? Dapat makulong sila. Yun ang hinihingi ng taong bayan. Yung accountability na sinasabi, doon lang babalik kung makita ng taong bayan na meron ng kinukulong na yan, meron nang nababawi tayo sa mga ninakaw nila. Tama si Senator Ping dito, sabi niya, sundan lang natin yung ebidensya. Kung saan ito mapupunta, walang sacred cow, walang sasantuhin. Sana ganun ang mangyari para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Itanong ko lang, sir. You said na nakulong kayo. Was it really worth it ang paglalaban sa korupsyon tapos kayo rin ang nakukulong? Well, is it worth it? Ako, sa akin, no, wala akong pinagsisisihan sa nangyari sa buhay ko. Kasi nga, sabi ko, my life really was carefully planned by the Lord, di ba? Nung kinulong ako ng 2 beses ko, I was so engrossed with my career. I was poised to be promoted probably the first in the class. I was a brigade commander. So, God took away my freedom for me to realize that career is not everything in life. Napalapit ako sa mga anak ko. Pero hindi kaya, sir, this will be a deterrent for our citizens na if they will stand against corruption just like you before and now, kayo pa yung nakulong, hindi yung mga corrupt ang nakulong. Maaring gano'n na kasi I have talked to some young officers, no?
I was sort of parang feeling the pulse. Ang alam mong comment ng karamihan ang sabi nga nila sir, ang hirap kasi na i-risk ba yung benepisyo na natatanggap nila ngayon. Unlike yung sa amin nung araw, would you believe, kahit boots namin, iakyat namin ng one time sa bundok, sira-sira na. No? Talamak ang corruption nung panahon namin sa Armed Forces. So, andali mo lang mag-recruit, mag-agitate, mag-ano. So ngayon, yung members ng Armed Forces, no? More discerning na sila. Unlike before, they're now, ang pananaw ko, no? They're more professional. Kaya nga, yun yung palagay ko, sasabihin nila na hindi nila magagaya yung ginawa ko na pinagdaanan ko. Nagpakulong ako ng 2 beses. Lumaban ako sa paninindigan ko. Lumaban ako sa korupsyon. Pero marami kasing paraan din, no? Na pwedeng ma-address ito. Itanong ko lang, sir. Maybe one insight that will be very, very much relatable to your experience, sir. One way or another, you were part of EDSA 1, EDSA 2. Baka magkaroon ba ng EDSA 3, 4, 5, 6? Ano ba, sir, ang pananaw ninyo, sir? To be honest, no? Kahit anong gawin natin na nagrarally tayo lahat, kung wala tayong, hindi tayo nagkakaisa. Kasi ito experience ko lang. Even during EDSA 1, it was a God-given bloodless people power revolution. Kukunti lang dumanak na hindi nga, wala nga masyadong casualty It was a blessing, di ba? But we never seized that opportunity na magkaisa tayo. So right after that, hanggang ngayon, ganito pa rin tayo. Very vindictive yung mga nilagay natin noon ng mga opisyal. So yung vicious cycle, naandyan pa rin, no? No, yung masyado na tayong na-polarized. No? Naghati-hati na tayo. Ngayon, ang ganda ng issue na to, corruption. Lumabas nga ako dahil sabi nila, kailangan daw nila ng muka na makita doon na I attended that September 21 na rally. No? On my own personal capacity. Pero nakakalungkot lang kasi paglabas mo na ganyan, iba-ibang grupo, meron doon nagsasabi, ibalik yung mga Duterte, tapos na andon, mag-resign daw si PBBM. Sabi ko, hindi ba tayo pwede magkaisa dito? Kasi yan din ang tinitignan, palagay ko, ng rank and file, no? You cannot even get our acts together. Pagkatapos, hikayatin mo, i-agitate mo yung armed forces na sumama sa'yo, lahat. Yung EDSA 1, 2, and 3, nakapansin ba ninyo? No? Yung EDSA 2 na yan, buti na lang kamo dahil naitawid ni Chief of Staff Angie Reyes noon, na buo ng Armed Forces, di ba? Granting na natuloy yung balak nila noon ay assault yung Malacanang. Di ba? Yung grupo nila General Espinosa, na yun nga yung sinabi sa akin ni General Corpus nung nag-report ako kay Chief of Staff Ariel, sabi niya, binabanggit yung pangalan mo kasama ka raw na mag-assault na Malacanang. Wow, sabi ko. Palagi na lang ba yung Ariel Kerubin na ginagamit sa ganyan, di ba? So, ang swerte noon kasi walang nangyari. Buo yung armed forces na itawid, di ba? Yung EDSA 3 na yan, hindi man na-involve yung military dyan, pero kahit papano nakita ninyo, nung mag-assault na yung mga rallyista papuntang Malacanang, Marines yung nag-secure ng Malacanang at that time, di ba? Sige, sir. Ipahinga muna natin yung perspective of corruption from an outsider's point of view for the time being, sir.